Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Dale Rasset Cabanes, ang Development Management Officer ng National Organic Agriculture Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong organikong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Panalangin po muna tayo. Amang Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang patuloy mo yung binubuhos sa amin. Salamat po sa kalusugan at sa mga pagkakataon na ibinibigay sa amin. Gayon din sa bawat araw, kagaya nito na kami inyong pinagkakaulooban. Naway magpatuloy po ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng pagtulong po namin sa kapwa at pagiging tapat sa iyong mga aral. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang at ingatan sa lahat ng oras. Tinataas po namin muli sa inyo simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ng Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pag-ibig ay nagiging mas matatag sa oras ng pagsubok. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po araw ng Sabado, October 19, 2024. Welcome po sa Season 6, Episode 42 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatune-in pa lang po, tayo po ay accessible via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, hindi po ito mawawala sa 702 po sa AM band. Let us know, kamusta po kami? Klaro po ba ang aming sagap sa inyong lugar? At kung bababanggit nyong malinaw, pwede bang makikibanggit kung saan po kayo galing para malaman natin saan ba tayong mga lugar malilinaw yung sagap or saan medyo hindi malinaw. May mga pagbati po tayo. Bibigyan daan po natin. Siyempre, naunguna po si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga. Mag-greet po muna ako ng happy 46th year anniversary para po sa Jesus is Lord World wide. Ang galing naman ng buhay ni Mr. Arnel na itaguyod niya family sa pamamagitan ng farmers. God bless at sa lahat ng segment. Batid ba ninyo? Unlad Komunidad. Wow. Thank you so much po. Nasa site po ninyo yung mga pangalan ng segments namin. And these are the segments na bandang dulo po natin na play. So I guess dito po ninyo siya naaabutan. Or either that, kung na-start nyo, ito yung mga favorite nyong segment. So, babanggitin ko yan lahat mamaya lamang. Ito pa po yung pagbati natin from Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Good morning everyone. Happy Saturday po sa lahat ng farmers and fishermen. Gayon din po kay Caridad Lontayaw. Good morning po. Nakikinig po ako sa radio. I heard sa inyong panauhing magsasaka. Sabi niya, yung nanay niya magaling umakyat sa nyog. Ako din po, nung bata pa sa province, umaakyat din po ako sa nyog. At mula sa Bikutan sa Taguig, ayun, nakapag-reminisce pa ng mga kabataan, ano po, sa ating mga kabukiran kung saan ay marami po ang ating mga nyog na pwede nating akyatin. And mula po kay Ma'am Dulce Alicante, mapagpalang araw po Maunlad na Pilipino. Salamat po sa DA sa pagtulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. God bless po.
Mula po kay Ma'am Alva Lagan, magandang umaga, maunlad ang magsasakang Pilipino watching from Rojas, Palawan. Good morning maunlad ang Pilipino, Miss Ella at Kajon. Gustong-gusto kong nakikinig sa program na ito. At ang opening song, mula po ito kay Ma'am Mayan Damian. Ayun, may katanungan po siya. Plano namin magkakapatid na magtanim ng mga gulay for personal consumption. Kaso, wala naman kaming green thumbs. Paano kaya? Any tips? Ang unang tip na babanggitin namin sa inyo ay matuto po tayo. At ito po ay talamak sa aming training arm ng Department of Agriculture. Ito po ang Agricultural Training Institute or ATI. Hindi nyo po kailangan magsadya agad, pero kung kayo malapit, bakit hindi? Very accommodating po ang ating mga staff. Pero kung kayo po may access sa internet, pwede po tayo mag-search. Meron po tayo mga naka-up na mga webinars. Kung hindi man po ito live, di ba po kapag nagla-live yung isang page sa Facebook, pwede po natin siyang balikan kasi na-record na po yun. So, pwede po natin yun balikan. So, depende po sa gusto ninyong topic under agriculture and fisheries, of course. Pwede nyo po siyang mahanap at kung ito'y available, ay pwede nyo pong ma-access. Also, they have their e-learning site. Di ba po, naging guest po natin dito kamakailan lamang sa tulong po ng ating Agri On Air segment. Shoutout po sa ating mga kasamahan sa Agricultural Training Institute. Ibahagi na lang din namin yung information tungkol sa elearn.e-extension.gov.ph. Muli yan po yung elearn.e-extension.gov.ph. Yan po yung ating e-extension for agriculture and fisheries. Any place. So, ito po inaanyayahan po namin kayo mag-browse. Yung about sa green thumb, naniniwala din po ako dyan, ma'am. Kasi ganyan din po yung aking nanay. Sobrang husay po na magpatubo ng mga halaman. And I guess, nice din po ninyong ma-experience yung kagandahang dulot ng ating pagtatanim at actually seeing na tumubo ito. And with that, yun po yung first to start off with, yung ating proper information para po tayo makapag-umpisa sa ating nais gawin sa ating mga pagtatanim ng gulay. So, hopefully that helps po. Let us know how it went. Thank you so much po sa inyong katanungan. Meron po tayong pagbati rin mula kay Teodora Rodriguez. Kaapelido pa ng bossing namin na nag-birthday kamakailan. Belated happy birthday po kay Ma'am Oda Rodriguez noong October 13. So ngayon, greeting po mula sa kanyang kaapelido, possibly kamag-anak or possible kahit po ng kamag-anak niya sa NBI. Kay Ma'am Teodora Rodriguez, blessed day sa inyong programa Maunlad na Pilipino. God bless sa mga masisipag na magsasakang Pilipino with a heart. Yan, thank you so much po. Mula kay Ma'am Leonida Telasacada Rubio, good Saturday morning po. Sa PM Radio ko nakikinig, yan, sa Personal Missionary Radio. Thank you so much po for your support. God bless po sa lahat ng listeners ng DZAS. Nag-tune in ako umaga hanggang gabi since 1987. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Mula naman po kay Ronald Young, pagbati po ng blessed and victorious Saturday morning everyone. Gayon din po, good morning kina Maria Teresa Apo Mercado, Maria Bellarmino, and Nora Cancela. God bless po sa ating lahat. Pagbati rin po kay Lita G. Peran. Good morning po, Brother John and Sis Ella. At gayon din po, of course, sa ating napaka-masugid na tagapag-share ng episode links. Thank you so much po kay Ginoong Epifanio Salvador. Good morning, share na on the way to Quezon Province. At para po sa inyo at sa iba pang nakikinig sa bahaging ito natin programa at sa buong 5 to 6 in the morning, talagang kasama po namin kayo. Diyan po ay nagpapasalamat kami dahil diyan meron tayong hatid sa inyo. At una na diyan ang tungkol sa tinatawag na web-based organic agriculture or OA Marketplace. O saan pa kayo nakarinig ng ganyang klaseng programa? Po ito'y katuwang
ang ating National Organic Agriculture Program. Shoutout kay Dale Russet Gabanes. Minsan pong nagsisilbi ko ring co-host sa mga events ng aming tanggapan. Magandang umaga para sa bahagi ito ng ating programa na Panayam. Kasama si Ginoong Camilo Andy. Hi po, Sir June, ang Chief ng Systems and Application Development Division ng ICTS ng DA Central Office at gayon din ng OA Marketplace Focal and Project Development Officer 2 ng NOAP, si Ginoong Marco Loquiao. Maraming salamat po. Mamaya abangan po natin ang information about the OA Marketplace. At patuloy po tayo bukod dyan. Meron pang editorial si John Enriquez. He's so happy to be with us para po sa ating edition ulit ng editorial niya. And every episode po natin, na-expect po natin yan. Ganyan din po ang Regions on the Go. Kasama po natin mga farmcasters natin na, last week, every week, always busy. Greetings po and prayers for strength and clarity ng mga gawain for all our regional information officers and lahat po ng aming mga kasamahan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa bawat rehiyon ng bansa. Lahat ng opisina, lahat ng tao. We would like kasi na to send prayers to each and everyone para po sa kalakasan na may isa katuparan yung ating mga mandato. And of course, yung mga farmcasters natin, thank you so much po sa pakikipagkaisa sa mga pinapadala natin mga radio vlogs as well na parang we would always want naman po na lahat maka-access po sa mga ganitong klaseng materyales para makarating din po hindi lamang sa mga Tagalog-speaking regions, also sa lahat ng mga Filipino-speaking municipalities and all of those na meron tayo mga farmcasters in, once again, sa lahat ng mga rehiyon. And of course, kasama rin po natin si Marie Vergara for Agri-History and Farmtastic Pinoys. Ganyan din yung ating PRDP, DAPRDP, Philippine Rural Development Project para po sa ating segment na kung tawagin ay Unlad Komunidad. And of course, yun, nabanggit nga po ng isa nating listener na si Ma'am Helen Arellano, yung ating Agri-Trivia segment na kung tawagin natin ay Batid ba ninyo? Siyempre, sabi nila, ang daming binanggit ni Ella, aling kaya din para sa akin. Naniwala kami po noon, parang siya, may makukuha at makukuha po tayo, and that's what we want, na hindi man ngayon, magtanim tayo ng something ngayon, then eventually, magbubunga ito ng hopefully something mabunga, maganda, makakatulong. Yan. And that's what we aim. Siyempre, isang oras sa hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At para po sa kanyang bahagi, tungkol po sa mga Carabao farmer po ng Pangasinan na naging multimillionaire na po mula sa silage making. Pakinggan po natin ang bahagi ito ni John Enriquez. John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-19 sa buwan ng Oktubre. Ngayon pag-uusapan natin ay isang katang-tanging kasaysayan kung saan ang magsasaka po ay yumaman dahil sa kanyang ginawang pagkain para sa mga hayop. Alam niyo po, pag-aalaga ng kalabaw ay isang magandang bagay, lalo na kung ito ginagatasan. Dahil malaki ang kita po sa gatas ng kalabaw. Subalit yung pag-aalaga ng kalabaw para sa karne ay iba rin. Subalit ang pinakamaganda nito si Ginoong Rolly Mateo, isang magsasaka mula sa Asingan, Pangasinan, ay kumita po ng 4 na milyong piso noong taong 2023 mula sa kanyang silage business. Ito pong silage yung pong paggawa ng buro po na isang bagay katulad ng mais. Siya yung nakapag-produce ng mahigit na 600 tonelada ng mataas na kalidad na pagkain para sa kalabaw. Ano po, yun ang maganda. Mayroon pa natatanging produkto para sa isang natatanging hayop para sa kalabaw. Ngayon, alam niyo po itong silage ay yung mga pagkain po na nabubuo po yan sa pamamagitan ng pagbuburo. At maganda po dito, maraming kabutihan. Ito po ay
hindi nawawala ng sustansya kahit na matagal natin naka-imbak. At hindi po umaasa ito sa tubig. Kumbaga sa paggawa ng buro, hindi po ginamitan ng tubig. At yan po sa mga tinatawag na mga tanim na maaaring maiproseso bilang silage ay po mais, o kaya yung sorghum, batad, o kaya yung napier grass. Si Ginoong Mateo ay nagsimula pong magproseso ng corn, mais, burong mais, na matapos siyang tumanggap ng isang pagsasanay mula sa Philippine Carabao Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University. At nakita po niya ang kabutihan ng nitong silage ng buro. At ang ginawa po niya, siya po ay gumawa po ng burong mais para sa kanyang mga alagang kalabaw. At ginawa po, nagsimula siya na gumawa nitong silage, ito pong buro, para sa kanyang kalabaw. At sinimulan muna niya. Noong taong 2015, pinalaw ko ni Ginoong Mateo ang kanyang produksyon at sinimulan pong ma-commercialize itong corn silage, burong mais. At ito yung sinimulan niya ipagbili sa halagang 3 pesos and 75 centavos per kilo. Ang presyo ngayon po nito ay 6 pesos per kilo, pero 8 pesos para sa mga malalayang lugar. Ang isang sako po nito ay mayroong mga 40 kilo. Ang kalidad ng kanyang burong mais ay nakatawag pansin sa mga iba pong nag-aalaga ng hayop, ng baka, ng kalabaw at baka. At dito po ay nagbuhay sa Batangas, sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Rizal, Nueva Ecija at Quezon. At dahil po sa kinakailangan niyang produksyon ng bawat linggo ay sasakop sa 3 hanggang 5 hektarya ng mais, aanihin yan. Ay kinakailangan tiyakin niya na meron siyang steady, nakaraang supply para hindi siya maubusan. So ang ginawa niya, nagbigay siya ng mga binhi ng mais sa mga kakapwa niya mga magsasaka na mayroong mga bakanteng lupa pa. At dito sabi niya, binibigyan ko ng buto ng mais ang ilan sa mga kakabarangay ko dahil wala rin akong malaking lupa. Kapag naani na, babayaran ko sila ng 100,000 piso hanggang 120,000 piso. Malaki na yun kumpara sa dati nilang kinikita na 70,000 piso kada ani. Sa bawat hektarya po yan. Meron din siyang 16 na taong tumutulong sa kanya sa paggawa niya kanyang burong mais. At ayun, binabayaran niya ng 450 pesos bawat araw. O sige niyo po, simpleng bagay lang po yan na isang ordinaryong magsasaka na nakita ang kabutihan ng mga tanim natin na bilang pagkain ng kalabaw. At ang nakita niyo dito, mais. Madali po itanim kasi ang mais Wala namang panahon yan. Tatanim nyo, pagkatapos aanihin, tatanggalan ng po yan hanggang ipigawing buro. Meron siyang pamamaraan at maaari pong ituro niya ito sa inyo. Dahil ito po ginagawa niya sa kanya kapwa magsasaka na gustong matuto. Binanggit ko po itong kasaysayang ito dahil gusto kong malaman nyo na ang pagsasaka po ay napakaraming oportunidad para kumita at yumaman. Ang maganda po dyan ay yung pong tinatawag natin imahinasyon nyo kung ano po ang makikita yung pagkakataon, ano po ang magandang produkto, ano po ang maipagbili at alam yung kinakailangan ng kapwa yung magsasaka, ay yun po ang maging daan nyo para kayo ay yumaman. Ngayon po ang kasaysay ni Ginoong Rolly Mateo ng Pasinggan, Pangasinan. O ngayon po narito na ang ating makasama sa pagbibigay ng karagdagang balita para sa Regions on the Go. Opisyal na inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture o DABFAR ang National Aquaculture Development and Management Plan o ADMP 2025-2030 kamakailan sa Seda Hotel, Quezon City. Layunin ng ADMP ang kauna-unahang development at management plan ng Bureau na nakatuon sa aquaculture na tugunan ang mga komplikasyon ng industriya ng aquaculture sa bansa at naglalahad ng isang estratehikong balangkas para sa pagpapaunlad ng sektor sa Pilipinas.
Layunin ng plano na pahusayin ang sustainability, productivity at kontribusyon ng industriya sa pambansang ekonomiya habang hinaharap ang mga kritikal na hamon tulad ng epekto sa kapaligiran, pamamahala ng yaman at kompetisyon sa merkado. Binigyang diin ni DA-BIFAR Officer in Charge Director Isidro Velayo Jr. ang kahalagahan ng ADMP sa paggabay sa hinaharap ng sektor ng aquaculture ng bansa at hinikayat ang lahat ng sektor na makipagtulungan. Samantala, sa pagkakaroon ng National Aquaculture Development and Management Plan, umaasa ang DA-BIFAR na patuloy na lalago ang sektor ng pangingisda ng bansa, mapahusay ang productivity at masisiguro ang kabuhayan para sa milyong Filipino fisherfolk na sa huli ay makakatulong sa pambansang seguridad sa pagkain. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, Jackie Luto Maliwan, nag-uulat. Nasungkit ng Davao del Norte ang unang panalo sa Regional World Food Day on-the-spot poster-making contest na ginanap noong Lunes, Setyembre 30 sa Davao City. Mahigit 16 na mga estudyante mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa rehiyon ng Davao ang nakilahok sa nasabing aktibidad at ipinakitang gilas ang husay sa pagguhit na tumutugma sa temang Right to Foods for a Better Life and a Better Future. Isinagawa ng Department of Agriculture 11 ang nasabing aktibidad sa pamamagitan ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program upang mapaunlad ang pagkamalikhain at kaalaman ng mga kabataan hinggil sa kahalagahan ng seguridad sa pagkain at agrikultura. Nanalo ng unang pwesto si Prince Steven Parungaw mula sa San Miguel Elementary School sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pumangalawa naman, si Kendrick Ivan Aguinaldo mula sa Patel Elementary School sa Kapalong, Davao del Norte. At pangatlo, si Leonard Janel Cabrera mula sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Central Elementary School sa Davao City. Pinuri ni Regional Executive Director Macario D. Gonzaga ang mga guro na nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan upang pahalagahan ang sektor ng agrikultura. Pinaalahanan din niya ang mga estudyante tungkol sa mahalagang papel nito upang mapaunlad ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa ating komunidad. Lalahok ang mga nanalo sa regional contests sa gaganaping nationwide on-the-spot poster-making competition ngayong Oktubre 15 sa Makati City. Ito po si April May Kadungo mula sa Department of Agriculture, Davao Region, nag-uulat. Upang mas maging updated ang Value Chain Analysis or VCA ng kasaba industry dito sa Mindanao, ang DEPRDP I-Plan components sa 6 na rehiyon ay nagsagawa ng pagtitipon dito sa Butuan City kamakailan lamang para sa kasaba stakeholders consultation and technical write-up. Sa panguna ng DEPRDP Caraga I-Plan component, layo nito na mag-consolidate ang mga data sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga stakeholders ng kasaba industry, maging mga DEPRDP regional planners, kasaba coordinators at sa pribadong sektor. Ayon kay I-Plan 13 Component Head Roberto Hipulao Jr., sa pamamagitan ng naturang pagtitipon, maging malinaw ang merkado para sa kasaba at ang kaakibat ng mga investment opportunities nito. Sa kasalukuyan, ang kasaba o balanghoy sa local dialect ay isa sa mga priority commodity sa lahat na rehiyon dito sa Mindanao. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Pinangunahan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng Bangsamoro Regional Agriculture and Fisheries Council o BRAFC ang 2024 Mindanao AFC Stakeholders Conference noong Oktubre 1 hanggang 4. Ang 4 na araw na aktibidad ay ginanap sa pangunguna ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries o PCAF, kasama ang mga RAFC mula sa Caraga, Socsargen, Northern Mindanao, Davao, Zamboanga Peninsula at BARMM. Layunin ng komprehensyong ito na maging plataforma para talakayin ang mga isyu sa agrikultura at pangisdaan sa Mindanao at pagbuo ng mga rekomendasyon upang palakasin ang seguridad sa pagkain. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga rehiyon para sa mas makabagong teknolohiya, kompetisyon sa merkado at pagharap sa epekto ng pagbabago ng klima. Ipinahayag ni Minister Muhammad S. Yacoob PhD ang suporta ng MAFAR sa mga magsasaka at mangingisda
Ayon na rin sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang matatag na BARM ay susi sa katatagan ng Mindanao at ng buong Pilipinas. Dagdag pa niya, mahalaga ang komprehensyang ito para sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Si Attorney Neslie Daza na kumakatawan kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ay nagpahayag ng suporta sa adhikain ng komprehensya na nagbibigay ng pagkakataon upang mabahagi ng kaalaman at magtulungan para sa mas mataas na produktibidad at pangmatagalang pagpapanatili ng likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At mula po sa ating mga farmcasters, sa bahaging ito naman ay tunghayan natin ang agri-history tungkol sa Camiguin Lanzones Festival with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Agri-History na! Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara at nakatutok pa rin kayo sa Maunlad na Pilipino, ang programang panradyong hatid ng Department of Agriculture dito lang sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ang ating featured event ngayong araw ay isang kapistahan sa lalawigan ng Camiguin, isang island province sa Northern Mindanao region na may lawak na 91.87 hectares at halos 73,000 populasyon ayon sa opisyal na website ng panlalawigang pamahalaan nito. Nagmula sa sinaunang salita para sa punong Kamagong ang pangalan ng isla ng Camiguin. Noong June 18, 1966, formal na itong naging hiwalay na lalawigan mula sa Misamis Oriental. Kinikilala ang Camiguin bilang isa sa mga pangunahing tourist destination sa Northern Mindanao region. Ang mayamang kultura nito ay bunga ng matinding interes at pagpapahalaga ng mga Camiguinon sa tradisyonal na sining. Nariyan din ang industriya ng handicrafts bilang isa sa mga pinagmumula ng hanap buhay ng mga taga-isla. Higit na ipinagmamalaki ng Camiguin ang mga produktong lanzones nito. Sikat na sikat ang Camiguin Lanzones dahil sa napakatamis nitong lasa. Malaking salik dito ang pagiging sagana ng isla sa volcanic soil na nagmumula sa 13 bulkan nito. Mayaman kasi ang volcanic soil sa potassium, phosphorus at iba pang sustansya para sa masarap, masustansya at masaganang ani. Noong 2023, umabot sa 25,221.74 metric tons ang naitalang production volume ng lanzones sa buong bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. 5,769.35 metric tons o 22.9% nito ay nagmula sa Camiguin. As of 2023, nasa 1,269.18 hectares ng lupain sa isla ang natamnan ng lanzones. Upang ipagdiwang ang premium product na ito ng lalawigan, idinaraos taon-taon sa isla ng Camiguin ang Lanzones Festival tuwing ikatlong linggo ng Oktubre. Bukod sa isa itong pagpapasalamat para sa masaganang anihan ng lanzones taon-taon, ang selebrasyon ng Camiguin Lanzones Festival ay isa ring oportunidad upang lalo pang maipakilala sa mga lokal at dayuhang turista ang mga lanzones at produkto nito. Nariyan ang ice cream, jam, candies, wine, suka, chili oil at iba pang produktong gawa sa lanzones. Puno ng sayawan at kantahan ang piyestang ito. Nagdaraos din ng samot-saring patimpalak sa Lanzones Festival
upang maipamalas ang mga angking talento ng mga Camiginon. Maaari namang bisitahin ang facebook.com/lanzonesfestival, pati na ang facebook.com/Camiguin Tourism Office para sa updates kaugnay sa Camiguin Lanzones Festival. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura, i-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History. Ayan, na-excite po ako maigi at hindi po tayo na-disappoint. Ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa bahaging ito ng Maunlad na Pilipino, ay kinagagalak po naming makasama para po sa ating pakikipagtulungan sa ating tinatawag na National Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture. Alam niyo po ba mga ka-agri, meron po tayong tinatawag na Web-Based Organic Agriculture or ang ating OA Marketplace. Siguro po ito yung inyong unang narinig dito sa ating programa at dahil dyan, kinagagalak po nating makasama ang ating mga Ginoo para sa ating edisyon na ito, katuwang ang NOAP. Ito nga po, kasama po natin ang Chief ng Systems and Application Development Division ng ICTS po ng Department of Agriculture Central Office, si Sir Camilo Andy. At of course, si Sir Marco Loquiao, ang ating OA Marketplace Focal, ang ating pong Project Development Officer 2 ng DA NOAP. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Hi, good morning po, Miss Ella. Okay naman po. Good morning, ma'am. Okay naman po. Ayun, at syempre handa na tayong talakayin ang tungkol sa ating nabanggit na paksa. Ito po yung tungkol sa ating OA Marketplace. At bilang unang katanungan po sa ating mga panauhin, syempre, itong dapat una nating matalakay. Ano po ba yung ating web-based organic agriculture or OA Marketplace at bakit po natin ito binuo? Ang Web-Based Organic Agriculture Marketplace o OA Marketplace ay binuo ng National Organic Agriculture Program at ng Information and Communications Technology Service ng Department of Agriculture sa tulong ng Asian Development Bank. Ito ay isang online platform na nag-uugnay sa mga organic agriculture producers, FCAs, consumers, private institutions at government agencies. Layunin nitong isulong ang organic farming, palawakin ang visibility ng organic products at magbigay ng isang sentralisadong marketplace para sa certified organic producers at mga buyers. Nilalayon din nitong tugunan ang tumataas na demand para sa organic products at tulungan ang mga organic farmers na maabot ang mas malawak na merkado, kasama ang paghuhusay ng data analytics para mapabuti ang produksyon. Ayan, at syempre napakaganda po ng ating layunin. Bigyan lang po natin ng lalo pang paglalarawan paano nakakatulong po yung ating OA Marketplace sa mga organic farmers. Paano po ba yan? And also, our producers. Ang OA Marketplace ay nagbibigay ng direktang access sa merkado para sa mga organic farmers at producers na nag-aalis ng mga pangangailangan sa middlemen, kaya tumataas ang kanilang kita sa bawat transaksyon. Sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga consumers, nagiging mas patas at transparent ang presyo ng kanilang mga produkto na hindi lamang nagre-resulta sa mas mataas na kita para sa kanila, kundi nagbibigay din ng mas abot-kayang presyo sa mga mamimili. Ang sistemang ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagtataguyod ng sustainable organic farming. Ayan nga po, no? So, patuloy po tayo sa pagsusulong, of course, ng ating organic farming through our OA Marketplace. And
dito po sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga unang nakarinig neto, open ba yan sa amin? Sino po ba yung mga pwedeng sumali sa ating OA Marketplace? Pwede pong sumali sa ang mga organic certified producers na na-certify ng Participatory Guarantee System o PGS o ng third-party certification bodies. Kasama rin dito ang mga producers na kasalukuyang nag-a-apply para sa kanilang organic certifications. Pati na rin ang mga internationally recognized organic agriculture producers na nakabase dito sa Pilipinas. Maaari din mag-register ang mga producers na mayroong endorsement letter or certification mula sa DA o DA Regional Field Offices na nagpapatunay na sila ay nagsasagawa ng organic farming. Para naman sa mga consumers o mamimili, maaaring mag-register sa OA Marketplace ang mga individual na mamimili, pati na rin ang mga private institutions at government agencies na nais makabili ng organic products. Ayun, thank you po Sir Marco. Talaga pong malaki pong bagay, lalo na po sa ating mga ka-OA, na tayo po ay naging familiar. Actually, part po ng ating PGS. At ito po hindi rin lingid sa kaalaman, lalo na po sa mga nasa loob na po ng ating mga impormasyong ugnay sa organic agriculture. Mahalaga po na tayo ay kasama dito para po maging bahagi din ng ating OA Marketplace. At dahil dyan ang ating susunod na katanungan, ano po ba yung ating mga requirements? Kung tayo ay pasok, ano naman yung mga requirements natin para makapag-register tayo sa OA Marketplace? Ang mga organic certified producers ay kailangan magsumite ng kanilang certification mula sa Participatory Guarantee System at third-party certifications. Para sa mga kumukuha pa ng organic certifications, maaaring isumite ang katibayan mula sa BAPS o sa third party kung saan sila nagpoproseso ng certification. Ang mga walang PGS o third-party certification ay maaaring magpasa ng sertifikasyon mula sa DA at sa DA RFOs bilang patunay na sila ay nagsasagawa ng organic farming. Para naman sa mga internationally recognized organic agriculture producers na nakabase sa Pilipinas, ay kailangan magsumite ng kanilang international organic certification. Bukod sa mga organic certifications at endorsement letters, lahat ng nais magrehistro sa OA Marketplace ay kailangan ding magsumite ng Certificate of Registration mula sa isa sa mga sumusunod na ahensya, DTI, SEC, CDA o DOLE, at isang valid government-issued ID ng authorized representative ng kanilang grupo. Ayan, so sana po meron tayong papel o ballpen or anything na pwede po nating ma-take note yung ating mga requirements. Handa pong tumulong ang ating organic agriculture sa ating Department of Agriculture kung kayo po ay may dagdag na katanungan. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos. Meron po tayong mga sikat or mga mas kilala po nating mga online selling platforms. So ang ating mahalagang katanungan kaugnay ng ating OA Marketplace, ano po ba yung kaibahan nito sa mga online selling platforms na ito? Ang Organic Marketplace ay eksklusibo para sa mga organic agriculture stakeholders. Di tulad ng ibang platforms, nakatuon ito sa organic standards at may proseso sa pag-verify ng mga produkto. May dashboard at analytics para sa track ng users, ang kanilang kinikita, dami ng naibentang produkto at iba pa. May database din ito kung saan maaring ilagay ang mga grupo ng detalye ng kanilang farm tulad ng cropping schedule, production volume, facilities, equipment, mga intervention na kailangan at impormasyon ng bawat miyembro. Malaking tulong ito sa gobyerno para makakuha ng profile ng mga organic producers sa bansa. Wow, talaga naman ang bigatin po pag-mention pa lang ng database natin, no? And syempre, dun sa ating pag-create ng ating OA Marketplace, mahalagang alamin po natin paano ba tinitiyak ng ating naturang platform para sa organic agriculture, ang OA Marketplace, ang authenticity ng mga organic products na binibenta. Napakahalaga po nito, lalo na po sa ating side ng consumers.
May verification process po tayo sa ating OA Marketplace para masigurong tunay na organic ang mga produktong nakalista. Ang mga certified producers ay kailangan magsumite ng kanilang mga valid certification documents. Kabilang na dito ang mga internationally recognized organic agriculture producers na nakabase sa Pilipinas. Ang mga nasa proseso pa lamang na pagkuha ng kanilang organic certification ay kailangan lang magsumite ng pruweba mula sa BAPS o third party. Para na sa mga nagtatransition pa lamang sa pagiging organic, kailangan naman nila ma-validate ng DA at DARFOs. Sa ganitong paraan, nakakasiguro ang mga consumers na organic talaga ang kanilang mabibili. Ayan talaga po. Nasagot po siguro ng mga tagapakinig natin ng ating authenticity na concern. At dahil dyan, meron tayong susunod na katanungan. Ano naman po yung benepisyo po, ayan, speaking of, para po sa ating mga consumers, nagagamit po ng ating online platform, ang ating OA Marketplace? Makakuha ang mga consumers ng access sa iba't ibang organic products na direktang galing sa organic producers. Makasisiguro rin sila na sa kalidad ng pagiging organic ng produkto dahil maaring makita ng consumer ang impormasyon tungkol sa mga producer at kanilang certifications. Isa itong convenient na paraan para makabili ng fresh at quality organic products. Ayun. And of course po, no, thank you Sir June sa inyong kasagutan. Para pa rin po sa ating mga nag-aabang, ano po ba yung mga future plans para po sa ating OA Marketplace? Ang OA Marketplace ay nagiging tulay sa pagpakilala ng organic farming sa maraming tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng accessible na platform para sa certified at certifiable organic producers, pati na rin ang mga nagtatransitions lamang sa organic farming. Pinapalawak nito ang kaalaman ng organic farming practices at hinihikayat ang mga magsasaka na mag-shift sa organic methods. Nakakatulong din ito sa layunin ng gobyerno na isulong ang sustainable agriculture sa bansa. Ayan. And of course, yan pong narinig natin ay yung kung paano po makatulong yung ating or nakatutulong ang ating OA Marketplace sa pagpapalaganap po. Siyempre, ito yung nais nating isulong, no? Yung ating organic farming sa Pilipinas. Siyempre, para magkaroon ng ating supply, kailangan suportahan natin kung saan nanggagaling yung ating mga magiging produkto na certified organic. Parang I went ahead po, no, mga sirs, ang ating mga future plans nais din po nating marinig. So, ano po ba ang mga balakin pa natin para po sa mga susunod na kabanata with regards po sa ating OA Marketplace? Ano po yung future plans? Balak ng organic marketplace na palawakin ang abot nito at magdadagdag ng iba't ibang components at features para mas mapakinabangan ng mga producers at consumers. Isa sa mga component na planong idagdag ay ang listahan ng mga programa at proyekto na nagbibigay ng tulong sa mga organic producers. Hindi lang mula sa Department of Agriculture kundi pati na rin mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama rin dito sa mga features na posibleng mailagay ay ang live chat support para sa mga rehistradong users kung saan maaari silang magtanong at humingi ng tulong sakaling magkakaroon ng isyu sa sistema. Bukod dito, plano rin ang pagpapahusay ng data analytics ng system upang mas makatulong sa pagpapabuti ng produksyon ng ating mga magsasaka. Ayan, napakarami po nating mga in-store, kumbaga, sa ating online store na ito para po sa ating mga organic agriculture products. At tayo po ay excited para dito. At dahil dyan, para lalo pa po tayo mabigyan ng impormasyon, paano po ba tayo makapag-register or makakapag-register? Or pwedeng magtanong kung meron pa pong katanungan ang ating mga interesadong parties tungkol sa OA Marketplace. Maaaring magtungo ang mga interesadong organic producers sa website ng Organic Agriculture Marketplace sa http://www.organic.da.gov.ph upang makapag-register sa ating platform. Maaari rin silang tumawag sa Department of Agriculture National Organic Agriculture Program sa numerong 02-8941-8143 o sa mga DA Regional Field Offices sa kanilang Organic Agriculture Program.
para sa karagdagang informasyon. Para po sa ating naging talakayan tungkol sa web-based organic agriculture or OA Marketplace, para po madali nating matandaan, kasama po natin ang Chief ng Systems and Application Development Division ng ICTS DA Central Office, si Ginoong Camilo Andy Jr. And of course, ang ating OA Marketplace Focal, at nagbahagi po sa atin ng ilan sa programa pa at proyekto ng ating DA NOAP, si Ginoong Marco Loquiao, ang ating Project Development Officer 2 mula po sa DA NOAP. Ako po si Alar Siaga. Ito po ang ating talakayan. Once again, para po sa ating OA Marketplace. Special thanks sa lahat ng bumubuo po ng ating DA NOAP. Kasama po si Ginoong Dale Rosette Gabanes, and of course ang ating National Director, Director Bernadette F. San Juan. Once again, abangan pa po ang ating collaboration. Kasama po ang DA NOAP dito lamang sa Maunlad na Pilipino. At narito ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito yung ating Philippine Rural Development Project. Para alamin pa yung mga updates tungkol po sa kanilang mga gawain, makasama po natin ngayong umaga si Ginoong Joseph John Polarca, ang Information and Advocacy Specialist ng PSO sa Mindanao. Ang RAEB o ang Rapid Appraisal of Emerging Benefits ay isa sa mga pangunahing pamamaraan ng PRDP upang ma-evaluate at masuri kung gaano kaepektibo ang kanilang mga sub-project. Kaugnay nito, nagsagawa ng RAEB ang Joint PSO Mindanao, RPCO BARM at NPCO team sa Island Municipality ng Tandubas sa probinsya ng Tawi-Tawi noong September 16 to 19. Kasama sa mga ginawa ng assessment ay ang construction of Salangan Potable Water Supply Level 2, isang infrastructure sub-project na pinondohan ng PRDP Second Additional Financing at European Union Co-Financing Grant. Pakinggan natin ang panayam kay Barangay Salangan Chairman Senti Wait at Barangay Councilor Adam Saini sa mga naging benepisyo ng potable water system sa kanilang komunidad. Before, wala pa nitong portable water system. Malaki na ang sakripisyo ng mga tao dito sa Malanday, panigim ng tubig. Kasi sa malayong area, malayong location. Dati sir, maglakad pa yan kami pupuntang Balon doon, tapos magkuha pa kami sa tabo. Kung walang yung kariton ba yun? Yung kariton, parang kariton. Kung wala, mano-mano lang, mga malayo pa, mga 20 minutes. Ito lang talaga yung trabaho namin, parang mabigat. Kumbaga, morning, afternoon, tanghali, magkuha kami kasi kailangan natin ng tubig lahat. Pagluto, pagligo, paghugas ng plato. Sobra talaga sir, malaking pasasalamat sir sa nagbigay sa amin ng project ng ganito. Kasi yun talaga sir, magaan talaga yung trabaho namin. In behalf of my constituent in this barangay, talaga, we are very glad and happy and very thankful. Sa pamamagitan ng RAEB, natitiyak ng PRDP ang patuloy na pagbibigay ng konkreto at pangmatagalang benepisyo ng kanilang mga sub-project hindi lang sa mga komunidad sa Tandubas, kung hindi pati sa probinsya ng Tawi-Tawi, BARM at sa buong Mindanao. Maraming salamat po Sir Joseph. Abangan pa mga inihandang bahagi ng DA-PRDP dito lamang sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At wala nang patumpik-tumpik pa, oras na para kilalanin ng ating natatanging Farmtastic Pinoy mga Farmtastic Pinoy mula po sa Silang Livestock Agricultural Cooperative. Inline pa rin po ito ng ating National Livestock and Poultry Month. Kasama po natin muli dito si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Farmtastic Pinoys na at kasama niyo kong muli ang inyong segment host na si Marie Vergara. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Livestock and Poultry Month ngayong Oktubre, hatid ng Farmtastic Pinoys ang mga kwento ng tagumpay sa industriya ng paghahayupan sa Pilipinas. Sa kasagsagan ng pandemyang COVID-19, isang grupo ng tricycle drivers mula Silang Cavite ang natulungang makapaghanap buhay muli sa pamamagitan ng swine production. Pakinggan ang kwento ng Silang Livestock Agricultural Cooperative.
Sa Silang, Cavite, isang grupo ng tricycle drivers ang naranasang mawalan ng hanap buhay, dala ng community lockdowns bunsod ng COVID-19 pandemic. Upang matugunan ang suliraning ito, namahagi ang Municipal Agriculture Office ng Silang ng mga native na biik upang mabigyan ng alternatibong pangkabuhayan ang mga taga-Silang. Isa sa mga naging benepisyaryo ng inisyatibang ito si Linel Torres, ang presidente ng TODA sa Barangay Litlit, Silang, Cavite noong kasagsagan ng pandemya. Ayon kay Linel, wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng baboy. Upang maging kwalipikadong benepisyaryo, sumailalim siya sa isang training course sa International Training Center on Pig Husbandry o ITCPH. Isang training center sa ilalim ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI. Upang maibahagi sa kanyang kapwa tricycle drivers ang biyayang kanyang natatanggap sa pagbababuyan, itinatag ni Linil ang Silang Livestock Agricultural Cooperative. Sa kanyang pamumuno bilang founder at general manager, naparami nila ang native pigs na natanggap ni Linil. Paglilitsyon ang unang negosyong pinasok ng kooperatiba, ngunit sa paglaoy nakahanap din sila ng merkado para sa kanilang live pigs. Upang mapanatiling African Swine Fever o ASF-free ang kanilang farm, mahigpit nilang ipinatutupad ang biosecurity at disinfection measures. Ipinagbabawal din ang swill feeding o pagpapakain ng kaning baboy. Isinasabuhay naman sa kanilang farm ang mga sustainableng pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy na kanilang natutunan mula sa ITCPH. Kabilang dito ang paggamit ng mga halamang gamot bilang pakain at gamot at paggawa ng biogas mula sa mga dumi ng hayop. Tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Silang Livestock Agricultural Cooperative. Nagsasagawa na rin ito ng trainings at maging internships kaugnay sa tamang pag-aalaga ng baboy at iba pang best practices. Namamahagi rin ang kooperatiba ng mga baboy sa mga taga-Silang bilang bahagi ng livelihood program nito. Nakatanggap naman ang kooperatiba ng 30 sow level na swine multiplier farm mula sa DA National Livestock Program at 240 heads ng fatteners at feeds mula sa DA Regional Field Office sa Calabarzon. Pinarangalan naman ang Silang Livestock Agricultural Cooperative bilang Outstanding Livestock Cooperative sa ginanap na Livestock Philippines Recognition ng DA at Informa Markets noong May 2024. Salamat. Talagang laki ng papasalamat kasi kung makikita mo sa CD yung record namin from micro, the following year, small na, the following year, medium na. Yearly kami nataas. Sa DA, talagang sobrang best kami. Nabigyan kami hindi lang isa kundi dalawang project. Tinig ni Linel Torres, founder at general manager ng Silang Livestock Agricultural Cooperative. Yan ang Silang Livestock Agricultural Cooperative. Certified Farmtastic Pinoys. Ayun po, kasi parang naalala ko, itong interview din na ito ay yung mga kasama po natin sa panayam na ito or bahaging ito, yung ating Farmtastic Pinoys, nandun din sila sa ating exhibit area for National Livestock and Poultry Month nung week na sila ay pinasinayaan. So, once again, thank you so much, Imari. Ayan po ang ating mga Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. At welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayun po, no, siguro po, hingi na lang din kami ng prayers din po, no, for continuous good health sa mga kasama namin nag-validate na mga field based, of course, syempre, mga magsasaka po natin ay nasa field. So, pinupuntahan po talaga, even yung mga hindi natin sanay na mga kasamahan na nasa metro, ay ano yun, parang
nag-a-adjust po sa mga travels. And with that, yun nga po yung situation. Wala namang dito, no? Parang kumbaga namimilit or what. Pero basta out of service naman po, kaya lang minsan yung katawan po ay nag-give up. So, ito nga po, po sa mga dalangin natin, yung mga government workers natin, mga agricultural extension workers natin, lahat po ng mga may parte o bahagi sa paghatid po ng masusustansyang pagkain, magandang pangalan sa sektor ng agrikultura para po sa karangalan ng ating bansa. I believe kasi parang sa awarding po yung kung bakit nag-travel sila. And many more natures of travels to give the best sa mga meron na resource. Anyway, napahaba na po. All I'm asking po siguro sa bahagi ito ay panalangin para kay Ira Cruz, ating pong manunulat para sa batid ba ninyo after ni Ate Matet. So, Ira, get well soon. Ito po ang bahagi ng ating batid ba ninyo. Magandang umaga po ulit. Familiar po ba kayo kung saan galing ahensya po ng pamahalaan ang tagline na ensuring safe and quality meat for a healthy Philippines? Clue! Ito po isang ahensya ng Department of Agriculture. May nakahula po ba? Meron ba? Going once? Going twice? Tama kayo, ito ang National Meat Inspection Service o NMIS. Ang NMIS ay isang regulatory agency sa ilalim ng Department of Agriculture na nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon kaugnay ng inspeksyon at kaligtasan ng karne at mga produktong karne. Layunin ng NMIS na siguruhin ang kalidad ng mga produktong karne para sa konsumo ng publiko sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga inspeksyon sa mga slaughterhouse, meat processing plants, at iba pa mga pasilidad na may kinalaman sa produksyon at pamamahagi ng karne. Kaugnay nito, nagpapatupad ang ahensya ng mga programa upang masiguro ang ligtas na pagkain ng karne tulad ng good manufacturing practices and standard sanitation operating procedures. Kung saan po, mandato po na ang lahat ng accredited meat establishments ay magko-comply po dito. Narito rin ang Hazard Analysis and Critical Control Point program. Ganyan din po ang HACCP. Yan, nakikita po natin yung mga tatak na ganito, no? Isa po itong internationally recognized system na nakabatay sa siyensya para sa pagtukoy sa mga hazards at makontrol ito upang siguruhin ligtas ang pagkain. Ang programang ito ay inadopt ng Food and Agriculture Organization at World Health Organization bilang pangunahing pamantayan sa sanitasyon o phytosanitary na ipinatutupad sa mga producer ng pagkain sa bawat bansa. Ilan lamang yan sa mga programa ng NMIS para masiguro ang safe and quality meat for a healthy Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, kaugnay sa iba pang programa at serbisyo ng NMIS, maaaring bisitahin ang kanilang website sa www.nmis.gov.ph. Siyempre, ayan po ang ating batid pa ninyo para sa araw na ito. Hindi po yan nalilingid. Tama ba? Na parang hindi siya nalilihis. Hindi siya nalilihis. Kasi meron po tayong about Food Safety Week. Parang alam ko may ganun pong klaseng event. So parang magkakaugnay naman po ito. Kasi syempre we want na ligtas po yung ating kinukonsumong pagkain, and there are efforts, programs in place na to ensure na this is a basic. Diba? Hindi na tinatanong pa. Basic po ito. Of course, maraming salamat sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng programang Maunlad na Pilipino. Ito po ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan? Narito po ating pagkaan kaisipan para sa umagang ito mula sa Kawikaan, Kabandata 16, Talata 18. Ang maliit na halaga, buhat sa mabuting paraan, ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Thank you so much po, Kajan. Ayun po, and pagbati po kay Kuya Daniel Lito Santos namin na pumasa sa CSC exam. Congrats po from your DA Afid family. Mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay. Nasambayanan na may himpilan po sa Ortigas Center
Pasig City at kasapit sa KBP, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang mabubulol pa po ako doon, pero dahil doon naalala ko po magpasalamat muli sa ating Panginoon para sa kalakasan at talino na hatid sa bawat salitang amin na sambit ngayong umaga. Naalay po namin ito. At sa lahat po ng lakas na inyo ipinahiram, maraming salamat po. At dahil po sa inyo kung bakit may nalalang ang lahat ng bagay, at dito nga po ay sana hindi po kami malayo o makalimot. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong biyaya na ipinagkakaloob sa bawat isa. Siyempre po, nagpapasalamat din kami sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid. Kung hindi sa inyong kalakasan, katalinuhan at compassion para sa amin ay wala po ang Maunlad na Pilipino. Maraming salamat po. Magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan niyo kami sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At syempre, sa lahat ng katuwang, aking mga nabanggit, may pinasasalamatan, patuloy na pasasalamatan sa mga darating pang araw. Kasama ko po si John Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz. Hanggang sa muli po, marami pa tayong abangan sa sektor ng agrikultura, ang daming events. Ako po si LR Shala at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.